Yun. So tingin ko mas okay itong ND filter sa gantong na ND32 sa gantong oras. Yan o. So, hindi na siya overexposed mga KMR. Sa mga interesado bumili nitong Telecine ND filter, may ilalagay ako dyan sa YouTube shopping basket. Dyan sa lower left hand corner ng screen nyo mga KMR. Sa sunod na video, papakita ko muna yung pagkakamali na nagawa ko sa pagkuha ko ng video. Susubukan natin ito mga KMR. Itong newer. So ito na sila mga KMR. So unahin natin mga KMR yung ano sa ngayon 415. So subukan natin yung CPL. So ito mga KMR. Yan. So may pagkakaiba ba mga KMR? Yan. So subukan naman natin ND filter 8. ND filter 8. Itong settings na to, yung iba dito mali. Lalo na kapag gagamit ka ng ND filters. ND filter 16 naman mga KMR. Dito kasi nakakompensate niya yung ilaw kasi naka-auto yung exposure. ND 16. Ito ND 16 mga KMR. Dito kasi baliwala yung ND filter pag ganito yung settings mo. So, okay, comment down below mga KMR kung ano mas okay gamitin. After testing nito ND filters, sa susunod na video, papakita ko sa inyo yung tamang settings pag gumagamit ka ng ND filter. So, ano mas maganda gamitin? Sa ngayon, 415. ND32 na yung mga KMR. So, ang oras ngayon is 1:57. Yan. So, start na tayo mga KMR. So, ND8 filter. Yan. So, medyo nabawasan yung overexposed mga KMR. Pero hindi pa rin siya advisable sa ganito kaliwanag. Yan. So, try naman natin yung ND16. Yan. So, dito tayo. ND16. Yun. Ito yung common na ginagamit lagi. ND16. Pero since na maliwanag sa masyado, para sa akin kulang pa eh. So, try natin yung pinakalas natin na ND32. So, ND32 mga KMR, try natin kung ito yung magandang gamitin na ND filter. Yan, subukan natin ha. Yun. So tingin ko mas okay itong ND filter sa gantong na ND32 sa gantong oras. Yan o. So, hindi na siya overexposed mga KMR. Yan o. ND32, 2 PM ng hapon. Yan. Ano ba yung araw? Yun, yung araw. So, para sa akin, okay gamitin itong ND filter mga KMR. Kaso, ang ano lang, downside nito, honest lang mga KMR. Yung papalit-palit ka pa ng lens. So, bihira ko lang siyang gamitin. Ginagamit ko lang siya pagka yung hindi ako masyado gumagalaw. Sa sunod na video, i-testing natin yung CPL filter. Nakabawas daw siya ng glare ng tubig o salamin. Pero sa case ko,
itry ko sa salamin ng e-bike kung effective nga, kung mababawasan nga yung glare ng salamin. So subukan naman natin itong CPL filter. Yan. So settings ko rito yung normal settings ko pag nag-vlog ako. Yan. Sulat ko na lang dito sa screen, dito lalagay ko na dito yung normal settings ko sa pag-vlog. Yan. So try natin kung okay ba tong CPL filter. Yan. Pasok ko sa e-bike. So ito, kita nyo ba ako mga KMR? So hindi pa nakakabit tong CPL filter. Ito pa. So try natin mawala yung mga glare dyan. Yung mga glare dito. Ito hindi ko alam kung mawala yan. Yan. So try natin kabit tong CPL filter. So kabit ng CPL filter. Niikot-ikot daw ito eh. Ito yung mga itim-itim na yan, no? Ewan ko lang kung mabawasan na. So, try natin ikutin daw itong para sa adjustment. Ayun, medyo lumiliwanag sa rito, mga KMR. Ayun, medyo lumiliwanag siya dyan. So, balik natin. So, yun na yung the best niya. So, tingnan ako kung makikita nyo kung ano. May pinagbago pa pag nasa loob ako ng e-bike. Yun. So, kita nyo ako mga KMR. Hindi lang medyo natanggal tong ano. Yung liwanag dito. Pero, kayo na umusika mga KMR kung effective ba yung CPL filter na yan. So, sa sunod, reaction video naman tayo mga KMR. So, yan. Reaction video naman sa sunod. So, bago tayo mag-react mga KMR, ang gamit kong cam is itong Action 5 Pro. Itong camera na to. Siyempre, tapos yung mic, DJI Mic Mini. At itong storage bag. Yan. So, dito nakalagay yung ND filters, yung camera, yung mic, tapos yung pambunas niya. Lahat ng ito, nasa YouTube shopping basket nandyan sa lower left hand corner ng screen nyo. Yan. Paki-click na lang mga KMR. So, ito na, reaction na tayo regarding dito sa ND filter. So, ang tanong, kailangan ba talaga natin gumamit ng ND filter itong mga to? Yan. So sa akin, react muna pala ako sa last video ko regarding sa CPL na video. Yung sa CPL na video, itong ginamit ko na to, hindi ko siya talaga nagagamit. So doon lang sa paggawa ng video na to, doon ka lang siya nagamit. So hindi ko siya masyado na-justify or na-explain sa inyo ng mabuti kung ano yung gamit talaga ng CPL filter. Yan. Although maglalagay ako dyan sa baba ng screen kung paano gamitin yung CPL filter. So yun na, balik tayo. So kailangan ba natin talaga gamitin to? Sa totoo lang mga KMR, since na ang gamit kong camera is itong DJI Osmo Action 5 Pro, hindi na natin kailangan to. Kasi depende rin sa gamit mo eh. Kasi ako, more on sa social media ko lang naman sina-upload. Hindi naman ako hardcore na into videography or photography. Isa sa disadvantage, kung gagamit ka ng ND filter, hassle pa siya eh. Kasi,
magpapalit-palit ka pa ng lens gaya ng sabi ko noon sa previous video ko, yung tinetesting ko yung ND filter. Kasi ako gusto ko yung ano lang simple lang, point and shoot lang, hindi yung titimplahin mo pa kung overexposed ba yung ano mo, yung video mo o hindi. So papalit-palit ka pa ng lens. So yun lang, isa pa yun sa disadvantage na gagamit ka nitong ND filter. Kumbaga, mag-slow down ka. Kumbaga, yung spur of the moment mawawala. Kasi itong camera na to, itong Action 5 Pro, more than capable siya na pwede kong makuha yung magandang footage o photograph na gusto mong makuha. Siyempre, depende sa settings nyo. Pero on the other hand, kung meron ka namang budget para bumili ng ND filter, why not? Diba? Kasi maganda rin naman yung meron kang extra tools na gagamitin para sa ikakaganda pa ng iyong shoot o video na gustong makuha. Diba? So, tanong bakit ako bumili ng newer at bakit hindi yung original na DJI ND filter? Kasi on the first hand pa lang, sa una pa lang, naisip ko na hindi ko siya talaga magagamit kasi satisfied na talaga ako dito sa Action 5 Pro sa mga kuha niya. Kaya ako bumili ng mas mura ng konti. Ito nga newer. Yan. So anyways, as a reference, maglalagay ako dito sa screen nyo dyan ng ND filter cheat chart dyan, cheat guide dyan, para meron kayong reference bago kayo gumamit nitong ND filter. Yan. Tapos bago natin tapusin tong video na to, sa mga may mas complete na review regarding sa CPL, paki-comment down below. Yan. Saka pasuyo na rin ako kung okay lang sa inyo mga KMR na pagka-comment nyo, pakapindot na rin yung like tsaka yung subscribe. Tapos, nagbabasa ako ng mga comment mga KMR. Kung regarding sa CPL na review, kung meron kayo. Yan. Siyempre, gusto kong mapanood yun para matutunan ko rin. Yan. So, yun lang mga KMR. Yun lang yung aking test regarding dito sa newer ND filter. Yan. So, yun lang. Until the next video. Bye!